Well. Mukhang alam na ng Amerika kung ano talaga ang pinaggagawa ng China sa may West Philippine Sea. Matatandaan kasi natin noong March 7, 2021, may mahigit 220 na mga civilian Chinese fishing vessel ang namataan sa paligid ng Holian Philippine Reef sa West Philippine Sea, nasakop sa exclusive economic zone ng Pilipinas. At wala tayong kaide-ideya kung ano ba talaga ang totoong pakay ng mga Chinese sa lugar na iyon. Pero sabi kasi nila ay nanatili lamang kanilang mga civilian fishing boats doon ay dahil sa masamang panahon. Well, naniniwala ba kayo doon? Bakit umabot ng halos isang buwan ang pananatili ng mga barko doon? At nakahilera na para bang bakod ng isang bahay na siyang nag-udyok sa Pilipinas na maghain ng diplomatic protest laban sa China. At pumalag pa pati ang Vietnam laban sa China. Pero iba yata ang pakiramdam ng Amerika sa mga pangyayari. Kaya ganito na lamang ang kanilang reaksyon. Panoorin niyo to. Siguro napagtanto ng Amerika na naglalagay ng sea mines ng China sa West Philippine Sea bilang paghahanda ng China sa mga pag-atake ng mga Navy warship ng kanilang mga kalaban. Kasi alam nila, dito dumadaan ang malalaking barkong pandigma, pati ang aircraft carrier at submarines ng Amerika. Isa pa, marami na ring bagong kagamitang pandagat ang Pilipinas, gaya ng frigates at submarine na paparating pa ang iba. Kaya kung sakaling di man tayo magkasundo, they are always ready sa mga pag-atake ng mga warship at submarines. Ganun na lamang ka-advance mag-isip ang mga Chinese. Bilang paghahanda na rin sa anumang ataking pandagat ng mga kalabang karatig bansa tulad ng Vietnam o kaya Pilipinas o lalong-lalo na ang Amerika. So, total, nabanggit na rin natin ang about sa sea mines. Let's talk about it para magkaroon naman tayo ng konting kalaman tungkol dito. So, who invented the sea mines? So, ito lang naman ang invento ng isang Amerikano na si David Bushnell during the American Revolutionary War in 1777. Unang naging biktima nito ay ang British frigate na kinamatay ng 4 na sailors. Mula noon, tinagurian na itong the devilish in combat. During World War I, sea mines or naval mines became a primary weapon of Allies group against deadly and feared German U-boats. Marami na itong pinasabog at pinalubog ng mga barko at submarino ng mga German noong World War I at Japanese ships naman noong World War II. So, number 2, paano ba ito inilalagay sa dagat? Noon, drifting lang ang way sa paglalagay nito. Yung tipong nakalutang lang ba sa ibabaw ng tubig. Pero ngayon, pwede na siyang bottom way at moored way. So, pwede itong ilalagay sa pamamagitan ng aircraft, pwede rin submarine, at pwede rin yung mga barko ang maglagay nito. Number 3, paano ito ma-activate? Noon, by contact lamang ito pwedeng ma-activate. Ibig sabihin, kung ito lamang ay nagkaroon ng physical contact sa mga barko ng mga kalaban. Pero ngayon, pwede na itong ma-activate through magnetic, acoustic, or sa ingay lang, or pressure changes ng tubig. At pwede na rin ito ngayong i-program na sumabog lamang sa mga piling barko tulad ng aircraft carrier ng mga kalaban. Pwede itong ilagay sa ilalim ng tubig sa matagal na panahon. Number 4, may paraan ba para ma-deactivate ito? Well, meron. Ang mga mayayamang bansa tulad ng Amerika, meron silang mine countermeasures nito using AQS-20 at Barracuda nang siyang maghahanap sa lahat ng mga sea mines na nakatago sa ilalim ng tubig at in-neutralize ito. Well, ganun ka-high-tech mga kaibigan ang Amerika. Well, I hope meron kayong natutunan sa video ito. Hanggang dito na lang po tayo mga kaibigan. At kung nagustuhan nyo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Libre lang po yan
at maraming salamat sa panunood.